Ginagabayan kami ng maaga sa lupain ng lubos na kaligayahan. Ginagabayan kami ng maaga sa lupain ng lubos na kaligayahan. Nang makita ito ni King Sin, nasiyahan siyang nagsalita. Napakaganda. Dagdagan pa. Napakabilis. Makakalusot na ako sa pundasyon ng pagtatayo. Malamig siyang umiti, hinahamak ang grupo ni Kiao Mu, nagpatuloy. Sa pamamagitan lang ng ilang langgam na tulad nyo, gusto nyo pa akong patayin? Saan kayo kumuha ng lakas ng loob para tumakbo sa harap ko, naghahanap ng kamatayan? Ngunit bigla, nagulat siyang nanlaki ang mga mata. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Demonyong babae. Si Kiao Mu iyon. Walang pakialam sa katawan niyang patuloy na sinusunog, hawak ang kanyang sibat, sumugod kay King Sin, sumisigaw. Mamatay ka na. Hawak ang sibat, ginamit ang pamamaraang Tiyan Mujay Tidafa. Isang mabilis at malinis na hiwa ng espada ang dumaan sa liig ng isang taganayon na nasusunog, kaya't sumigaw ito sa sakit. Si Lao Hu, hirap na nakatayo sa gitna ng mga taganayon na hindi maubos-ubos, naiinis na napamura, nagsalita. Titigil na ba kayo? Ang mga taganayong iyon ay patuloy pa ring nagsusunog ng sarili habang pumapalibot kay Lao Hu, nagsasabi. Gabayan kami ng maaga sa lupain ng lubos na kaligayahan. Gabayan kami ng maaga sa lupain ng lubos na kaligayahan. Bigla, isang puti at lilang lakas ang mabilis na dumaan sa harap ni Lao Hu. Dito, si Kiao Mu ay nakikipaglaban kay King Sin. Walang tigil siyang umatake, kaya't napilitan itong umatras para umiwas. Nang makita ito ni Lao Hu, lihim siyang pinuri. Kahit na ang katawan niya ay sinusunog ng apoy, may lakas pa rin siyang makipaglaban ng walang pakialam sa buhay kay Wu King Sin. Talagang isang matibay na tao. Nang makita siya ni King Sin, galit siyang sumigaw. Ikaw na naman. Malinaw na maaga ka nang sinunog ko hanggang mamatay. Walang tigil siyang tinatamaan, lalo pang nagalit, nagtanong. Bakit? Bakit hindi ka papatay? Bakit hindi ka namamatay? Sumagot lang si Kiao Mu. Maaari akong mamatay. Agad na, tumalon siya, tapos ay inihagis ang sibat sa kanyang kamay patungo kay King Sin, kaya't hirap na hirap itong itinaas ang kanyang espada para sa laging. Nawala ang espada, ngunit hindi siya nag-alala, itinuro lang siya, nagpatuloy. Ngunit hindi ka rin mabubuhay. Ang kamay niya ay nakakuyom na, handa nang sumuntok kay King Sin. Tuwang-tuwa siyang sumigaw. Ola! 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 Agad na, ang kanyang mga suntok ay nahati sa maraming iba pang suntok, sabay-sabay na sumugod kay King Sin. Kahit hirap na hirap siyang salagin ang bawat suntok ni Kiao Mu, mayabang pa rin siyang nagsalita. Galit ng isang tanga. Nangangarap pang gamitin ang katawan para labanan ang mahika. Hinahamak siyang nagpatuloy. Hintayin mong masunog ka at maging abo, sa huli, ako pa rin ang mananalo. Ang mukha ni Kiao Mu na nasunog, kalahati na lang, ay dumikit sa mukha ni King Sin. Ang kamay niya ay mahigpit na hawak ang braso nito, tapos ay nagsalita. Hindi ka mabubuhay hanggang doon. Nagulat si King Sin, hindi nakakilos, tulala lang na nakatingin sa kanya. Ang tatlong natitira, kasama si Embahador Xuan, ang lalaking may mahabang buhok, at si Lao Hu, kahit sinusunog din, ay hawak pa rin ang kanilang mga sandata, sumusugod sa kanilang dalawa. Sumigaw si Embahador Xuan. Kapatid na Kiao. Nandito kami para tulungan ka. Ang lalaking may mahabang buhok ay hindi rin nagpatalo, nagsalita. Tayong mga martial artist, dapat tulad mo. Determinado si Lao Hu na nagsalita. Patayin siya. Patayin ang apoy. Sabay-sabay tayong umalis. Nang marinig ito ni King Sin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang apat na tao ay sabay-sabay na umatake sa kanya, tapos ay sumigaw. Demonyong babae. Mamatay ka na. Ang lakas ng atake mula sa apat na tao ay naglabas ng isang malakas na liwanag na kumalat sa paligid. Pagkatapos noon, umangat ang usok at alikabok, makapal. Ang mga tao ay bumagsak sa lupa, lahat ay hirap na hawak ang kanilang mga dibdib. Sa paligid, apoy at itim na usok ang umaangat. Ang damit ng lalaking may mahabang buhok ay napunit ng malaki, lumitaw ang kanyang matipunong dibdib. Yakap niya ang dibdib, napakasakit ng mukha. Sina Lao Hu at Embahador Xuan ay hindi rin mas mabuti ang kalagayan, parehong hirap na hawak ang dibdib, humihingal. Sa harap nila, si Kiao Mu at si King Sin ay magkaharap na nakatayo.
Sa paligid nilang dalawa, nag-aalab pa rin ang mga apoy. Ang mukha ni King Sin sa sandaling ito ay hindi malinaw ang ekspresyon. Nagsalita siya. Mukhang sa huli, wala pa rin akong kaugnayan sa landas ng immortal. Sa sandaling ito, hawak ni Kiao Mu ang sarili niyang espada, tinusok sa tiyan niya. Umatras siya, nagpatuloy. Pinatay mo ako, akala mo mabubuhay ka pa? Ang mukha ni Kiao Mu, sa sandaling ito, ay nasunog na, kalahati na lang. Ang kaliwang mata niya ay wala na rin. Kalmado siyang tumingin sa kanya, sumagot. Ang Shai Guliho, hindi namamatay, hindi nawawala. Dito, walang sinumang hindi nakakaalam. Ang pagpatay sa iyo ay dahil gumawa ka ng napakaraming masasamang bagay. Kalmado pa rin siyang nakikipag-usap sa kanya. Ako walang katarungan. Isang grupo ng mga tangang nagsasanay ng Wusheng Ling Siju. Maaga o huli, isa lang ang kahahantungan niyo, kamatayan. Ngunit sa likuran ni King Sin, hawak na niya ang isang anting-anting, pinapasukan ng espiritual na enerhiya. Kalmado pa rin siyang nagsasalita. Palihim na paggamot. Hindi niyo ba naisip kung bakit ang mga nagsasanay ng Wusheng Ling Siju ay may pakiramdam sa isa't isa? Bakit lahat ng martial artist ay kayang sanayin ito? Biglang naging masama ang kanyang mukha. Dahil sa katunayan, ito ay isang espesyal na lihim na pamamaraan. Isang demonyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, ipinaliwanag. Nilikha ni Martial Saint para mapadali ang pagtugis sa mga mataas na antas na martial artist. Para siyang biglang may napagtanto si Kiao Mu. Nagbago ang kanyang mukha. Ang mga lugar na may salitang Tiwood Martial ay lumitaw, mga lugar na minarkahan kung saan naganap ang mga labanan. 40 taon pagkatapos ng digmaan ng mga immortal, si Martial Saint ay naglakbay sa buong Siyam na kontinente, nangolekta ng 3,000 na talentadong martial artist. Naging mga disipulo. Sila ni Martial Saint. Mayroon pa ngang naging ampon na anak na lalaki, ampon na anak na babae. Siyempre, kasama na rin ang Wusheng Ling Siju. Ngunit ang mga nagsasanay ng Wusheng Ling Siju, sa huli, ay magiging pagkain lang ni Martial Saint. Na parang isang malaking itim na anino ang lumitaw, kinokontrol sila sa kanyang palad. Pagkatapos, si King Sin, sa harap ng dagat ng apoy, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, nagpatuloy. Martial Saint, pinatay sila, tapos ay kinuha ang kanilang antas ng paglilinang. 3,000 disipulo ni Martial Saint, hulaan niyo ilan pa ang nabubuhay? Sina Ginoong Li, Lao Hu at Embahador Xuan, nang marinig ito, kitang-kita ang takot at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nagpatuloy pa siya. Kahit magtago pa sa dulo ng mundo, si Martial Saint, aasa siya sa gabay ng kanyang intuition. Biglang dumilim ang mukha ni King Sin, isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw, ang boses niya ay humihiging. Papatayin lahat. Bigla, isang kiss wish. Isang dulo ng espada ang sumugod, tumusok sa kanya, kaya't hindi niya inaasahan, sumuka siya ng isang bungkos ng dugo. Malamig ang mukha ni Kiao Mu, ang mainit na apoy ay umiikot sa kanyang katawan, nakatutok sa kanya, nag-utos. Nakikinig ako. Magsalita ka pa. Galit na sumigaw si King Sin. Hindi mo pa rin naiintindihan? Tayong lahat, mga bato lang sa daan ng martial arts ni Martial Saint. Ako ngayon, ikaw bukas. Nang marinig niyang sumisigaw ng ganoon, nag-alala si Ginoong Li. Si Lao Hu sa likuran ay yakap ang dibdib, humihingal. Patuloy pa rin siyang sumisigaw. Patawarin mo ako. May pagkakataon akong malutas ang sakunang ito. Para hindi na tayo mabalot pa sa dilim ng kamatayan. Sa mga mata ni Kiao Mu, isang tilamsik ng dugo ang lumitaw. Nakatitig siya sa kanya. Sa paligid, usok at apoy. Determinado siyang hinugot ang espada. Hindi siya makapaniwala. Ang dami kong sinabi, pero kumilos ka pa rin ng ganito kabilis? Ikaw. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kiao Mu. Tiningnan siyang nalulunod sa dagat ng apoy, kasama ang hangin sa paligid, lalo siyang naging nakakatakot. Nagsalita siya. Kung mamamatay, mamamatay na lang. Ang matalas niyang tingin, hindi maiiwasang makapagpakilabot. Nagpatuloy siya. Ang sinumang makakapatay sa akin, lalo lang akong magiging malakas. Namatay si King Sin nang may hinanakit, hindi man lang nakapikit, nakahandusay sa maruming lupa. Nang makitang bumagsak na ang banal na babae, natakot ang mga tao sa nayon, nagtanong. Patay na ang banal na babae. Hindi siya makapaniwala, bumubulong.
Impossible. Itong bagay na ito, imposible. Para silang nabaliw, lumingon, tumakbo. Habang tumatakbo, tumatawa ng malakas, tuwang-tuwa na nagsasalita. Hindi patay ang banal na babae. Umakyat na siya sa langit. Umakyat na sa langit ang banal na babae. Mula ngayon, ang ating nayon, hindi na nayon ng banal na babae, kundi nayon ng diwata. Nang marinig ang mga salitang ito, wala nang masabi si Kiao Mu. Ang mga apoy ay umiikot sa kanya. Bumubulong si Kiao Mu. Anong liho ang mahirap patayin? Sa tingin ko, hindi ito kasing hirap unawain ng puso ng tao. Lumapit siya kay Lao Hu na nagpapahinga kasama si Embahador Xuan at Ginoong Li, nagtanong. Mga kasama, ayos lang ba kayo? Napabuntong hininga si Ginoong Li. Muntik na kaming hindi makayanan. Mabuti na lang, napatay na si Wu Qingxin, kaya humina na rin ang liho. Nagsalita si Embahador Xuan tungkol sa kalagayan ni Lao Hu. Ngunit si Lao Hu, malubha ang pinsala, naubos na ang lakas. Hindi na niya tayo matutulungan. Ang bilog na buwan sa itaas ay tahimik na nagbibigay ng malamlam na liwanag, bumabalot sa nayong ito. Nagbigay ng mungkahi si Kiao Mu. Mga kasama, subukan niyong magpalipat-lipat ng enerhiya, tingnan kung makakatagal pa kayo ng kaunti. Tapos, magpatuloy tayong mag-isip ng paraan para patayin ang apoy na ito. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga natitira. CJ. Narinig nila si Embahador Shai, Embahador. Umupo sila ng paikot, magkakasama, sa isang bilog. Sa tahimik na espasyo, ngumiti si Kiao Mu, tiningnan sila, tahimik na nag-iisip. Kayo, magsikap kayo. Ako, 2 paa ko na ang nasa kabaong. Hinihintay ko na lang ang buod. Sa pagkakataong ito, naasikaso na ang banal na babae, ang pagtataya, malamang ayos na rin. Sa gitna ng mga umiikot na apoy, nagsalita si Lao Hu. Kapatid na Kiao Lao. Sa pagkakataong ito, napatay mo ang banal na babae, isang malaking kabayanihan na iyan. Kaya't napatingin siya sa lalaki. Nang makita ito, nagpatuloy ang lalaki. Hindi marami ang makakapagpahanga kay Lao Hu. Isa ka na roon. Lalo na, sa huli, hindi ka nalinlang ni Wu Qingxin. Ang iyong saloobin na hinahamak ang buhay at kamatayan, puno ng tapang, lalong nakakahanga. Nang marinig ito, umiti ng todo si Kiao Mu, habang nagpapakumbaba, pinupuri ang lalaki. Masyado namang pinupuri ni Lao Hu. Kung wala ka, baka pati ang balakid ng mga taga-nayon, hindi namin malalampasan. Nang makita niyang tuwang-tuwa ang lalaki, sinamantala na niyang ipaalala. Ah, nga pala. Nangako kang tuturuan mo ako ng pamamaraan ng dao, naaalala mo pa ba? Tumawa ng malakas si Lao Hu, sumagot. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa lungsod, agad kong ti. Habang nagsasalita, biglang isang liwanag ang sumiklab, tumusok diretso sa dibdib ni Lao Hu, kaya't nanigas ito. Nagulat si Kiao Mu, sumigaw. Lao Hu. Nang makita niyang bumagsak ang lalaki, sunod-sunod na mga papel na apoy ang sumugod. Walang tigil siyang sumisigaw. Siya'y guliho iyan. Nang makita niyang sunod-sunod na lumilipad ang mga papel na apoy, humahagibis sa lalaking may nunal sa ilalim ng mata at kay Embahador Xuan, nagpatuloy siya sa pagpapatunay. Hindi pa patay si Wu Qingxin. Malamig siyang suminghal, hinahamak. Ang kamay niya ay patuloy pa ring gumagawa ng mga tira. Sa pamamagitan lang ng isang grupo ng mga hamak na martial artist na tulad nyo, nangangarap pa kayong patayin ako. Si Qingxin, kahit medyo punit ang damit, walang malaking problema. Dumilim ang kanyang mukha, umiti, nagsalita. Ginamit ko lang ang pinakapangunahing pamamaraan ng immortal para itago ang aking hininga ng buhay. Kahit sinong pinakamataas na martial artist, hindi makakapansin. Kahit nakatanggap ako ng nakamamatay na sugat, basta umasa lang sa anting-anting, ganap na makakabawi. Ito ang pamamaraan ng immortal. Ang martial arts, hinding-hindi ito malalampasan. Huminto siya sa pagngiti, naging madilim ang mukha, seryosong nagsalita. Kayong mga martial artist, nararapat lang lumuhod sa ilalim ng mga paa naming mga immortal. Maging si Martial Saint. Isang mahinang buntong hininga ang lumabas, kaya't natigilan siya. Agad na, para siyang naselyo, ang isip niya ay puno ng takot. Na parang may mga matang mula sa itaas ang nakatitig sa kanya, nagsasalita. Qingxin, dinala kita sa Xuanchen Sect para maglinang ng mahigit 20 taon.
Nang marinig niya ito, naramdaman niyang para siyang lumiit, hawak ng isang tao sa palad. Binigyan pa kita ng napakaraming oras para magpakitang gilas di. Natakot na talaga siya. Nautal ang bibig. Woo! Woody! Nagulat ng husto si Kiao Mu. Mabilis na lumingon ang mga mata sa likuran kung saan nanggagaling ang pamilyar na tunog. Akala ko, kaya mong magpakita ng kaunting kakayahan ang resulta di. Ang gasuklay na buwan, pula. Ang kakatapos lang bumagsak, si Lao Hu, biglang tumayo. Nagpatuloy sa paglalabas ng mga nakakatakot na tunog. Nanigas ang kanyang mukha. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang madilim na pulang liwanag, napakadilim. Napabuntong hininga. Ganyan lang. Natakot si Kingsin, sumigaw. Hindi makapaniwala, tiningnan si Lao Hu. Hindi pwede. Hindi pwede. Malakas siyang tumapak sa lupa, kaya't nagliparan ang buhangin at bato. Para siyang nagbago ng anyo si Lao Hu. Ginamit niya ang lakas, kaya't napunit ang kanyang damit. Ang mga daloy ng kuryente at lakas ay sumabog, pinatalsik ang mga tao sa paligid. Ang tunog na lumabas. Kapag tinanggal ko na itong damit na ito, hindi mo na ako makikilala, ano? Sige na. Hirap na hirap si Kiao muna sa lagin. Makapal ang usok at alikabok. Nagulat siyang napabuntong hininga. Itong liho, sa isang iglap lang, madali nang napatay. Nagngalit ang mga ngipin ni Ginoong Li, naglabas ng tunog. Ang kanyang hininga mas malakas pa kaysa kay Wu Qingxin ng 100 beses. Sumang-ayon sa kanya si Embahador Xuan. Hindi mali. Siya nga di. Pagkatapos, tumingin kay Lao Hu, tiningnan ang kanyang ganap na naiibang aura, pinatunayan. Marshal Saint. Nanginginig si Kingsin, tiningnan siya, nagsalita. Ikaw bakit ikaw? Kumislap ang mga mata ni Marshal Saint. Ang hangin sa paligid niya ay napakadilim hanggang sa sukdulan. Itim at pula ang magkahalo, nakakatakot. Bakit kaya kong sirain ang bakal na batas ng 200 na pakiramdam ng Gusheng Lingxiju? Isang malakas na hangin ang umihip kasabay ng bawat salita niya. Bakit hindi mo ako naramdaman kanina? Bakit kaya kong itago ang aki? Nang kinaroroonan ng mag-isa. Para bang lahat ay nakatutok kay Kingsin habang lumalapit siya sa kanya. Natakot si Kingsin, pinagpawisan ng husto, hindi makapagsalita. Nakatitig siya kay Kingsin, bawat salita ay binibigkas. Hindi ka karapat-dapat magtanong sa akin. Natakot siyang lumuhod, walang tigil sa pagyuko, ang bibig ay sumisigaw. Ako humihingi po ako ng tawad, amang amain. Nagulat lang po ako sa inyong antas ng paglilinang. Habang humihingi ng tawad, naisip niya. Naramdaman kong masyado akong tanga. Ako talagang tanga. 20 taon na ang nakalipas, hindi niya nagawa, hindi ibig sabihin ngayon, hindi niya magagawa. Kung gayon mas malakas pa siya ngayon kaysa noon. Nagpatuloy si Marshal Saint. Kahit walang tigil siyang lumuluhod, humihingi ng tawad pinangalanan kitang Kingsin, umaasang magkakaroon ka ng malinis na puso, ngunit ang iyong puso, kulang pa ng kaunting apoy. Ang landas ng martial arts, ang paglilinang ng espiritu ang landas ng immortal, ang pundasyon ng pagtatayo wala kang nagawa. Natatakot ka bang masaktan? Ang pagsira sa hangganan ng enerhiya mamamatay ka pa rin sa ilalim ng aking kamay ganap ng gumuho ang iyong puso sa dao, hindi ba? Nang makita niyang ganoon ang puso ni Kingsin, itinuro niya siya, mayabang na nagsalita. Sige na. Kung gusto mong mabuhay ng ganyan, bibigyan kita ng pagkakataon. Nang marinig ito, hindi niya maiwasang matuwa, itinaas ang ulo. Salamat po. Maraming salamat po, amang amaing. Ngunit nang marinig ang kasunod niyang sinabi, ganap nang nawalan siya ng pag-asa, nagbago ang ekspresyon ng mukha. Sinabi niya, talunin mo ako. Patunayan mong karapat-dapat kang mabuhay. Seryoso ang mukha ni Marshal Saint, walang anumang bakas na nagbibiro. Natakot si Kingsin, tulala, naisip ang nakaraan, laging puno ng takot sa kanyang anino. Naisip niya, ganoong karaming taon na, ginawa ko na ang lahat para makatakas sa kanya na buhay sa takot, ngunit ang huling araw, dumating pa rin. Itinaas niya ang kamay, kumumpas patungo sa kanya, nagsabi. Halika! Batang hindi nakikinig, wala pang silbi. Sinapo ni Kingsin ang binti, tumayo, determinado siyang nag-isip. Seryoso siya ng ganyan kung hindi ako di.
Ang gasuklay na pulang buwan sa itaas ay nagniningning pa rin. Sa ibaba, umiihip ang hangin. Nakapagpasya na siya. Tumayo, hinarap si Marshal Saint. Seryosong nagmamasid si Kiao Mu, hindi inaalis ang tingin. Naisip niya. Gusto ni Wu Qingxin na makipaglaban hanggang kamatayan? Sakto. Maaari kong obserbahan ng maigi ang lakas ng banal na tao. Determinado ang mga mata ni Qingxin, nakatingin kay Marshal Saint. Kumunot din ang noo nito, nakatitig pabalik sa kanya. Sinamantala ang pagkakataon, aktibong sumugod kay Marshal Saint. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang kabahan si Kiao Mu, nagtanong sa sarili. Nangahas pa siyang kumilos agad. Gusto niyang makipagsabayan ng kakayahan sa martial arts kay Marshal Saint. Si Marshal Saint ay nanatiling nakatayong matatag, kalmado, tinitingnan siya. Ngunit sa halip na atakihin siya, lumipad si Qingxin paitaas, hindi man lang nadapuan ang isang hibla ng buhok ni Marshal Saint. Nakatayo pa rin ito roon na parang hindi man lang gumalaw. Hindi maiwasang magulat si Kiao Mu, nagsalita. Patay na. Nahulog na ba? Hindi maiwasang magalit na mga ngipin si Qingxin, naisip sa sarili. Hindi ko kayang manalo. Mamamatay ako. Mamamatay ako. Tumingin siya sa harap, dali-daling nag-isip ng paraan para makatakas, humanap ng daan para mabuhay. Isang ideya ang sumagi sa isip niya tungkol sa sekta ng immortal. Yumuko, aminin ang kasalanan. Kahit gaano pa kahihiyan ang danasin, basta mapanatili lang ang buhay, kahit ano, gagawin ko. Ngunit hindi pa siya nakakatakbo, biglang lumitaw si Marshal Saint, hinarangan ang daan ni Qingxin. Sumugod ito, sa paligid ay naglalabas ng aura. Ang kamay niya ay nakahawak sa ulo nito, mahigpit ang hawak. Nang makita ni Kiao Mu ang eksenang ito, hindi niya maiwasang matakot at humanga. Ang bilis! Ito kaya ba itong gawin ng isang martial artist? Hinawakan ni Marshal Saint ang ulo ni Qingxin, itinaas ang buong katawan nito mula sa lupa, nagsalita. Noong taon na iyon, nakita kong mayroon kang pambihirang talento, medyo may inaasahan pa ako sa iyo. Ngayon, maging ang bilis ng pagtakas mo, ordinaryo lang. Noong araw, pinatawad kita, talagang isang pagkakamali. Humaba ang mga mata ni Qingxin sa takot, tiningnan siya, narinig siyang nagpatuloy. Mabuti na lang, ang pagkakamali, maaari pa ring itama. Sumigaw siya ng puno ng desperasyon, takot na takot, nagsalita. Hindi. Huwag. Amang-amain. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Gusto ko pang mabuhay. Nang makita niyang naghahanda na itong kumilos, walang tigil siyang bumubulong, nanlilisik ang mga mata. Bakit? Bakit kailangan kong mamatay? Gusto ko lang mabuhay. Walang tigil siyang nagrereklamo, sinisisi pa ang sekta ng immortal. Itinuring akong isang basurang piyesa. Ikaw, itinuring akong pagkain para palakasin ka. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam ng mabuhay habang buhay sa takot? Malaki ang buka ng kanyang bibig, sumisigaw ng huling salita. Darating ang araw, magiging tulad ka rin sa akin. Kahit mamatay, hindi ka mapapanatag. Pagkasabi pa lang ng mga salita, tapos na ang proseso ng pagpatay sa kanya. Tiningnan ni Marshal Saint ang tuyot na bangkay ni Qingxin, walang anumang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Pagkatapos, malakas niyang inihagis ang bangkay na iyon pababa, gumawa ng isang malakas na tunog. Nagliparan ang lupa at bato kung saan-saan. Tiningnan ni Ginoong Li ang bangkay na inihagis pababa, takot na takot. Ang bangkay na iyon ay naging isang tuyong kalansay, hindi na makilala ang anyo. Nang makita ang eksenang iyon, takot siyang nagsalita. Baka mapunta tayo sa parehong kahihinatnan ni Wu Qingxin. Nang makita ito ni Embahador Xuan, nagsalita. Tiyak na natatakot ka na. Kahit na natatakot si Ginoong Li, nagpatuloy pa rin siya. Ang mga martial artists sa sanlibutan, lahat gustong gumamit ng martial arts para talunin ang mga immortal. Alam ng lahat sa sanlibutan, tanging si Marshal Saint lang ang makakagawa nito. Ang prinsipyo ng Wu Jiahui ay gamitin ang sukdulang lakas ng martial arts para lipulin lahat ng mga immortal, buksan ang isang panahon ng walang hanggang kapayapaan. Si Kiao Mu sa likuran ay biglang nagsalita, kaya't napasulyap si Ginoong Li. Ngunit pagkatapos matalo ni Marshal Saint, ang unang ginawa niya ay lipulin lahat ng mga pamilyang martial artist noong panahong iyon. Tumingin siya kay Marshal Saint sa bubungan, nagpatuloy. Ikaw, malakas, humahagis ng sibat sa mas malakas.
At ang mahina, humahagis ng sibat sa mas mahina. Hindi kayang patayin ang mga immortal, kaya lumingon ka para patayin ang sarili mong mga tao. Ang isang taong tulad mo, talagang makakapagbukas ng kapayapaan para sa sanlibutan. Nang marinig ito, natakot si Ginoong Li, nagsalita. Kapatid na Kiao, ano ang gusto mong gawin? Nang marinig ang mga salita ni Kiao Mu, si Marshal Saint, sa ilalim ng gasuklay na pulang buwan, nagnalit ang mga ngipin, nagtanong pabalik. Tinuturuan mo ba akong magtrabaho? Muling umihip ang hangin, bumalot kay Kiao Mu. Nagpatuloy siya. Ang isang taong may prinsipyo, hindi humihingi ng buhay para saktan ang iba. Maaaring isakripisyo ang sarili para maging makatarungan. Ang pakikipaglaban sa mga immortal, hanggang ngayon, isinakripisyo ang daan-daang libong pamilyang martial arts, ang 3,000 mong disipulo, 10,000 bayani. Kung lahat sila, maaaring isakripisyo. Lumitaw ang determinasyon sa kanyang mga mata, kasama ang hindi maitatagong puot, nagsalita. Kung gayon, si Marshal Saint, ikaw, bakit hindi ka mamatay? Pinagsalikop ni Kiao Mu ang 2 daliri, itinutok diretsyo sa kanya, walang anumang takot. Naggalit ang mga ngipin nito, umiti. Mula sa pagitan ng mga ngipin, lumabas ang bawat salita. Interesante. Talagang napaka-interesante. Batang ito, mas interesante ka pa kaysa kay Wu Qingxin. Kumislap ang mga mata ni Marshal Saint, isang pulang liwanag ang lumitaw, humihiging ang bawat salita. Halika rito. Tanggapin mo ang kamatayan. Umupo ng padabog ang matandang santo sa bubong, itinutok ang tingin sa 3 tao, sina Kiao Mu, Zenki, Tamang Enerhiya, at Embahador Xuan. Malamig siyang nagsalita ng malakas. Pumunta kayo. Humanap kayo ng sandata na kaya niyong hawakan. Sa ilalim ng mahiwagang buwan, lumitaw ang kanyang katawan ng napakalaki. Nakakrus ang mga braso ng matandang santo, bahagyang sumulyap ang kanyang mga mata sa mga taong nakatayo sa ibaba. Hihintayin ko kayo. Nang marinig ang hamon ng matandang santo, hindi sinasadyang hinigpitan ni Kiao Mu ang hawak sa kamao. Dahan-dahan siyang lumakad pasulong, patungo sa sibat na nakatusok sa lupa. Bahagyang inangat ni Kiao Mu ang isang binti, pagkatapos ay malakas na itinapak sa lupa. Ang sibat, dahil sa inertsya, ay tumalon. Hinawakan ng mahigpit ang sibat sa kamay, bahagyang pinaikot ng ilang beses. Tapos, itinutok niya ang dulo ng sibat sa matandang santo. Bahagya siyang umiti, tapos ay tumalon patungo sa kanya. Sa ilalim ng matingkad na pulang buwan, ang kanyang anyo ay parang sumasayaw sa dilim ng gabi. Sa harap ng kanyang atake, nanatiling tahimik ang matandang santo. Nakaupo siyang tahimik, na parang hinihintay kung ano ang gagawin niya. Sa isang iglap, sumugod si Kiao Mu na parang isang palaso. Malamig ang kanyang mga mata, malakas na iwinasiwas ang braso, ang sibat patungo sa matandang santo. Kahit gaano pa kalakas ang atake ni Kiao Mu, nanatiling tahimik ito sa sandaling ito. Bahagyang itinaas ang isang daliri, sinalag ang atake. Isang mapanghamak na tingin ang itinutok sa kanya. Tumawa ng mapanghamak ang matandang santo. Mabilis na sumugod si Kiao Mu, isang bigla ang atake. Ngunit nasangga pa rin niya ito. Sa harap ng pangyayaring iyon, bahagyang naguluhan ang kanyang mga mata, naisip sa sarili. Wala siyang ginamit na enerhiya. Sa pamamagitan lang ng katawan, nasangga niya. Tiningnan ang matandang nakatayo roon, bahagyang bumulong si Kiao Mu. Kung ganoon, isa na lang ang paraan makipaglaban hanggang kamatayan. Chayan mo jai ti da fe. Nagdasal si Kiao Mu, sunod-sunod na bigla ang atake ang pinakawalan patungo sa matandang santo. Ang sibat, sa sandaling iyon, ay parang may buhay, umiikot sa himpapawid, tapos ay sumibad patungo sa kanya. Sa harap ng malakas na atake mula kay Kiao Mu, bahagya lang umiti ang santo, tapos ay bahagyang itinaas ang daliri para sa lagin ito. Tiningnan siya, dahan-dahang pinuri. Ang pamamaraan ng paggamit ng sibat, dalubhasa sa pagsira ng mga litid at buto. Ang mga malalakas, dagdagan pa ng Tayan Mujay Tidafa talagang isang paraan ng paggamit ng lakas para labanan ang lakas. Magaling! Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, muling sumugod si Kiao Mu. Sa pagkakataong ito, tumalon siya sa likuran ng matanda, itinutok ang dulo ng sibat sa katawan ng matandang nakaupo. Malakas siyang iwinasiwas. Gayunpaman, ang katawan ng matanda, sa sandaling ito, ay parang may isang espesyal na puwersang humihigop.
Ganoon na lang, nahigop ang sibat sa katawan ng matanda. Hindi siya tiningnan, dumilim ang mga mata nito sa sandaling ito. Bahagyang bumulong ang matanda. Ang mga kilos, malinis. Ganyang kabata, napakarami ng natutunang pamamaraan. Ang katawan ni Kiao Mu, sa sandaling ito, ay nanginginig. Ang braso niya ay mahigpit pa ring hawak ang sibat. Naisip ni Kiao Mu sa sarili. Nahigop ang dulo ng sibat. Nagpatuloy ang matandang santo. Ngunit ang Tean Mujay Tidafa ay isang uri ng pamamaraan na nakakapinsala sa kalaban ng 1,000 bahagi, ngunit nakakapinsala sa sarili ng 10,000 bahagi. Bukod sa pagsira sa iyong landas ng martial arts, Nang mabanggit ito, nagsimulang kumilos ang kanyang katawan. Ang balat ng matandang santo ay umitim, tumigas na parang isang baluti na bumabalot sa kanyang katawan. Wala nang anumang halaga. Malakas na sumigaw ang matandang santo bago iunat ang katawan. Ang matigas niyang katawan ay itinulak palayo ang lahat ng bagay sa paligid. Maging si Kiao Mu ay tumalsik palayo. Iniunat ang kamay, kumapit sa gilid ng bubong. Pinilit ni Kiao Mu na manatili para hindi mahulog. Nang makabawi, bahagyang nagnalit ng mga ngipin si Kiao Mu. Nagkikiskisan ang kanyang dalawang panga. Naisip niya sa sarili. Matalas? Hindi katakatakang nangunguna sa landas ng martial arts. Isang perpektong kalaban para makaipon ng puntos. Pagkatapos mag-isip, malakas na sinuntok ni Kiao Mu ang kanyang mga kamay. Ang pamamaraang Chiang Shenggi Kishushai, panimulang kilos ng espiritu ng mahabang buhay, ay bahagyang nagsimula. Isang madilim na asul na tingin ang itinutok sa kanya. Malakas siyang nagsalita. Matandang iyon. Huwag kang mayabang. Hindi lang Tean Mujay Tidafa ang alam ko. Hindi na pinagsalita pa ni Kiao Mu, ang katawan ng matanda, sa sandaling ito, ay naglabas ng nakamamatay na aura. Isang malamig na enerhiya ang dumaloy sa gulugod ni Kiao Mu, kaya't bahagya siyang nanginig. Dumilim ang kanyang mukha, tiningnan ang matanda. Ang buong pamilyang Kiao ay gumagamit ng longevity fist, ngunit hindi pa rin sila kalaban ko. Matandang santo, paano pa kaya ang nag-iisa ka lang? Nagpatuloy siya. Habang nagsasalita, ginamit ng matanda ang kanyang panloob na enerhiya, isang malakas na atake ang pinakawalan patungo kay Kiao Mu. Sa harap ng malakas na atake mula sa kanya, ang bubong ay gumuho, naging pira-piraso. At si Kiao Mu naman, ang katawan niya ay lumambot. Ang malakas na atake mula sa matandang santo ay lumikha ng isang malaking pagyanig, kaya't napansin din ito ng 2 tao sa malayo. Bahagyang itinaas ang kamay para sumangga. Nag-aalalang nagsalita si Zenki. Kapatid na Kiao Shidi, nakababatang kapatid na lalaki. Sa likuran, si Embahador Xuan ay napabuntong hininga rin. Sayang talaga Tiningnan ang labanan kanina. Sa bahay kung saan nahulog si Kiao Mu, tahimik ang paligid. Ang yero, sa sandaling ito, ay nasira, nagbigay daan para direktang tumama ang liwanag ng buwan dito. Sa ibaba ng bahay, pagkatapos matanggap ang atake mula sa matandang santo, ang katawan ni Kiao Mu, sa sandaling ito, ay ganoon pa rin. Ang malakas na atake nito ay hindi sinasadyang lumikha ng isang makapal na alikabok na bumalot sa lahat ng bagay sa paligid. Dahan-dahang lumakad patungo kay Kiao Mu na nakahandusay doon. Bumulong ito. Hindi ba't gusto mong magtanong? Bakit laging iba ang nagsasakripisyo? Bakit hindi ako, si Marshall Saint, ang namamatay? Tiningnan ang anyong nakahandusay, tahimik sa ibaba, umungol ang matandang santo, malakas na nagsalita. Dahil mahihina kayo. Alam lang ng mga tao ang pangalan ni Marshall Saint, ngunit hindi nila alam na si Marshall Saint ay hindi ipinanganak na Marshall Saint. Nagsalita siya, mga imahe ng nakaraan ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Mula sa mga imahe ng malulupit na labanan sa larangan ng digmaan, mula sa mga imahe ng maraming beses na pagkatalo, bahagya siyang bumulong. Sa unang kalahati ng aking buhay, ang aking landas ng martial arts ay walang tigil sa pag-unlad. Ang landas ng opisyal ay napakakinis din. Naisip ang imahe ng katawan ng kasamahan na napunit sa harap ng kanyang mga mata, nagpatuloy. Hanggang sa matalo ang mga immortal. Ang mga imahe ng pinakamalalakas na dalubhasa sa martial arts sa sanlibutan ay lumitaw. Iyon ang mga taong may walang kapantay na lakas. Nagsalita ang santo. Iniwan ko ang pagiging opisyal, buong pusong hinabol ang landas ng martial arts,
Nilikha ang Wuxing Ling si Ju at hinanap ang 10 pinakamalalakas na dalubhasa sa martial arts sa sanlibutan. Dumilim ang mukha ng matandang santo. Ang imahe niya na nagsasanay araw at gabi ay dumaan sa kanyang isipan. Iyon ang mga mahahalagang alaala na hinding-hindi niya malilimutan. Tinuruan ko sila ng kumpletong Wuxing Ling si Ju at nangako kaming pagkatapos ng 10 taon, maglalaban kami. Ang huling mananalo ang kukuha ng martial arts ng mga natitira. Gagamitin ang martial arts para maging santo. Sa ilalim ng mahiwaga at kaakit-akit na buwan, ang malaking anyo ng matandang santo ay patuloy na bumubulong. Noong taon na iyon, ang 10 pinakamataas na dalubhasa sa sanlibutan, kahit sino sa kanila ay maaaring maging martial saint. Kaya lang, ako ang nabuhay hanggang sa huli. Tumingin sa buwan na nasa itaas, matigas ang kanyang boses, na parang nagtuturo. Ang malakas, nilalamon ang mahina. Iyon ang pinakadakilang katwiran sa mundong ito. Iyon din ang aking martial arts. Tiningnan ang bangkay na nakahandusay sa ibaba, kumunot ang noo, nagsalita. At ikaw ang mahina. Ang katawan ni Kiao Mu, sa sandaling ito, ay nakahandusay, tahimik sa isang pudo ng dugo. Punit-punit ang kanyang damit, mukha siyang napakaawa. Bali lahat ang mga tadyang, dagdag pa ang epekto ng Tianmujay Tidafa. Ikaw at ang patay, wala nang pagkakaiba. Tiningnan ang maputlang mukha niyang puno ng dugo, naawa ang matandang santo, nagsalita. Nang mabanggit ito, ang matandang santo, sa sandaling ito, ay wala ng interes sa kanya. Tumalikod siya, dahan-dahang lumakad palayo, hinayaan ang bangkay niyang nakahandusay sa ibaba. Masyadong mahina kahit ang kakayahang sumipsip wala. Gayunpaman, dahil nakatalikod siya, hinding-hindi niya makikita. Ang katawan na tila patay na nagsimulang gumalaw. Nanginig ang braso ni Kiao Mu. Pagkatapos, isang malakas na bigla ang atake ang pinakawalan patungo sa kanya. Ngunit nasangga pa rin ito ng matandang santo. Iniunat ang isang kamay, mahigpit na hinawakan ang braso niyang sumusugod. Hinahamak siyang nagsalita. Huling hininga na, ha? Ngunit hindi pa niya pinapayagang magyabang ng masyadong matagal, ang braso na tila putol na biglang sumibad, nawala. Bahagyang nagsalita ang matanda. Habang nagugulat pa ang matandang santo, mula sa malayo, nagsimulang sumugod ang anyo ni Kiao Mu. Hinawakan ng kamao, matagumpay na isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya. 3 alon ng parupa. Row. Unang alon ng paru-paro. Ginamit ang 6 na bahagi ng lakas. Malakas na sumigaw si Kiao Mu. Ang katawan niya ay tumalon ng mataas, isang malakas na suntok ang tumama sa matandang santo. Galit na sumulyap sa kanya ang santo, naisip sa sarili. Itong batang ito. Galit na lumipad si Kiao Mu, habang itinaas ang kamao, sumisigaw. Pangalawang alon ng paru-paro. Naglabas ng 7 bahagi ng lakas. Naisip niya. Para makahanap ng pagkakataong gumanti, pinutol pa ang sariling braso. Sumugod si Kiao Mu, walang tigil sa pagsuntok sa santo. Habang sumusuntok, nagbibilang. Pangalawang alon ng paru-paro. Naglabas ng 6 na bahagi ng lakas. Pangalawang alon ng paru-paro. Naglabas ng 7 bahagi ng lakas. Nakataas lang ang kamay nito para salagin ang kanyang mga suntok, lihim na humahanga. Medyo malabo ngunit ang katawan, determinado pa ring lumaban, hindi umaatras. Ang ganitong klaseng pag-iisip, bihira. Bihira. Pagkatapos pa lang ng kanyang pag-iisip, si Kiao Mu ay sumuntok diretso sa santo, kaya't umatras ito. Nagulat si Ginoong Li, malakas na tumawag. Kapatid na Kiao. Si Embahador Xuan, nakatayo sa likuran niya, kalmado. Kahit si Martial Saint, napipigilan na. Sina Ginoong Li at Embahador Xuan ay nakatayo sa malayo, tinitingnan si Kiao Mu at ang santo na naglalaban mula sa loob hanggang sa labas ng tarangkahan. Sinabi ni Kiao Zeng, tamang Kiao. Narinig kong ang pamamaraan ng pamilyang Kiao ay ang 3 alon ng paru-paro. Sa bawat suntok, 6 o 7 bahagi lang ng lakas ang ginagamit. Kasabay nito, sa napakaikling panahon, isang biglaang pagsabog ng lakas ang maglalabas ng pangalawang puwersa. Ang pangalawang puwersa, magpapatong-patong na parang alon ng dagat, lilikha ng lakas na mapanira na higit pa sa 10 bahagi. Patuloy pa rin si Kiao Mu sa pagsuntok sa santo. Ang mukha nito, dahil sa mga suntok, ay umitim. Sa malayo, si Ginoong Li ay sumisigaw para sa kanya. Kapatid na Kiao. Sige lang.
Talunin mo si Marshall Saint. Ang mga suntok ay tumatama diretso sa katawan nito. Biglang umiti ang santo. Tumingala ang santo, naging pula ang kanyang mga mata, kumunot noo, galit. Interesante. Mas interesante kaysa sa inaasahan ko. Isang pulang lakas ang bumalot sa santo. Itinaas niya ang kamay, mahigpit na hinawakan ang mukha ni Kiao Mu na sumusuntok. Natakot si Ginoong Li. Iyon ang pamamaraang kumain ng buo kay Wu Qingxin kanina. Kapatid na Kiao, nasa panganib na. Hinawakan ng santo ang lieg, itinaas ang buong katawan niya. Nanginginig si Kiao Mu, ngunit ang boses niya ay mapanghamon pa rin. Hinahamak niya ito. Sino iyan? Ngayon, gusto mo akong kainin? Ako, si Kiao Zong, ang pinakamahina sa pamilyang Kiao. Sa bahay, marami pang nakatatandang dalubhasa, mga nakatatandang ninuno na nagtatago. Tumigas ang mga kalamnan sa katawan ng santo, dumilim ang kanyang mukha pagkatapos marinig ang pang-aasar niya. Kami ang henerasyong humahabol sa mga mithiin, isinasakripisyo ang sarili para sa katarungan. At ikaw, isang banal na kumakain ng tao, talagang hindi karapat-dapat. Sinakal ng santo ang liig niya. Ngumisi si Kiao Mu, hinahamak siyang tiningnan, nagtanong. Marshall Saint, tatanungin kita. Kung kakainin mo lahat ang laman at dugo ng pamilyang Kiao, kaya mo bang lipulin ang mga immortal? Nakatayo sa malayo, sina Ginoong Li at Embahador Xuan ay nakikita si Kiao Mu na sinasakal ng santo, itinaas ng mataas. Hindi makapaniwala ang ekspresyon ni Ginoong Li. Kiao Zong, ano ang ginagawa niya? Ipinagkakanulo ang pamilya? Hindi tama. Tiyak na may iba siyang layunin. Halimbawa, gamitin ang pangalan ng pamilyang Kiao para lumaban para kay Marshall Saint. Sa loob-loob niya, nagagalit. Kung gayon, hindi ba't naghahanap siya ng kamatayan? Ang lakas na bumabalot ay lalong nagpapalakas sa santo. Habang sinasakal si Kiao Mu, ipinahayag. Kung ganyang kaatat kang mamatay, kung gayon, pagbibigyan kita. Agad na, binali ng santo ang ulo ni Kiao Mu. Mula sa bibig ni Kiao Mu, sumuka ng dugo. Kalahati ng kanyang mukha ay nasira na rin. Inihagis siya nito sa lupa. Sumigaw si Ginoong Li. Kapatid na Kiao. Ang santo, nakatayo sa dilim, nagbanta kina Ginoong Li at Embahador Xuan. Kayo rin. Patuloy kayong matakot sa akin at kamuhian ako. Kumunot no siya, pinaalalahanan. Maging malakas kayo. Isang araw, muli kayong tatayo sa harap ko, papatayin ako. Iyon ang tanging daan para mabuhay kayo. Si Embahador Xuan, nakatayo sa tabi, tiningnan si Ginoong Li na yakap ang dibdib. Ganap siyang natulala. Sa isip niya, lumitaw ang isang linya ng pag-iisip. Hindi ako papatayin. Hindi sa hindi papatayin kundi hindi pa oras para patayin. Naglalaro ng mga prutas na tulad natin kapag hinog na, saka lang pupunta para pitasin. Galit na itinuro siya ni Ginoong Li, balak sanang sumugod, ngunit pinigilan siya ng isang kamay ni Embahador Xuan. Galit siya. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Ipapakalat ko sa buong sanlibutan ang ginawa mo ngayon. Inilagay ng santo ang kamay sa noo ng bangkay ni Kiao Mu, kalmado ang boses. Kung gayon, ipakalat mo sa buong sanlibutan. Isang berdeng liwanag ang lumipad ng mataas, unti-unting nagtipon sa lugar nila. Patuloy pa rin siyang nagsasalita. Magalang akong naghihintay sa lahat ng pagsubok. Gabi na, maningning ang liwanag ng buwan. Si Kiao Mu, wala nang isang kamay, nakaupo sa bubong, nagtatanong. Bakit hindi ako pinatay? Gusto mo ba akong gawing pain para maakit ang mga Kiao? Tulala siyang naghusga. Bakit hindi pinatay? Itong sirang katawan ko, maluwag na lahat. Huwag mo akong hayaang gumawa ng walang kabuluhang bagay. Galit na itinaas ni Kiao Mu ang gitnang daliri sa santo. Hindi siya pinansin nito, kalmado pa ring nakaupong umiinom ng tubig sa bubong. Nagalit siya, nagsalita. Hoy! Matandang hayop! Hindi ka nangangahas na patayin ako. Tama! Tiyak na takot kang maghiganti ang pamilya ko. Ang dakilang Marshall Saint, ganyan kaliit ang tapang, parang isang duwag na daga. Habang umiinom ang santo, nagsabi. Gusto mong mamatay o hindi, iyan ang iyong bagay. Papayagan kitang mamatay o hindi, iyan ang aking bagay. Inubos niya ang mangkok ng tubig, pinunasan ang bibig, sumulyap kay Kiao Mu.
Hawak ng santo ang pitselang tubig, ibinuhos sa mangkok, umiti ng masaya. Ano? Ganyan ka nalang susuko. Nahihirapang humiga si Kiao Mu, itinuktok ang ulo sa likuran. Naiintindihan ko na. Gusto mong makita akong may sirang katawan, nabubuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay, mas masahol pa sa kamatayan. Ang sama mo. Umalis ka. O kaya, bigyan mo ako ng isang hiwa. Hawak ng santo ang mangkok ng tubig, tiningnan si Kiao Mu, binanggit. Hindi ba't gusto mong sanain ang pamamaraan ng paglilinang ng espiritu? Basta tulungan mo akong gawin ang isang bagay, ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang bagay. Tinanggap ni Kiao Mu ang mangkok ng tubig, ngumiti ng walang ngiti. Kanina lang, nagpapatayan tayo. Ngayon, gusto mo akong tumulong sa iyo. Itinuro ng santo ang malayo. Hindi pa nakakainom ng tubig si Kiao Mu, lumingon na siya sa direksyon ng kamay nito. Ibinunyag niya. Huwag kang magmadaling tumanggi. Tingnan mo roon. Iyon ang tanyag na tanawin ang timog na kontinente, ang kabundukan ng Qingming. Sa malayo, isang templo ang kumikinang sa tuktok ng mataas na bundok. Kumikislap ang mga dilaw na ilaw sa gilid ng bundok. Nagpatuloy siya. Doon, may isang hukbo ng Dao, nagngangalang Qingyunguan, templong Taoista ng luntiang ulap. Sa kasalukuyan, ang pinuno ng Xuantian sect ay nandoon. Ang mga sulo ay nakahanay sa daan paakyat sa bundok. Ang pagbibigay galang walang tigil. Sina Kiao Mu at ang santo ay nakaupo sa bubong. Tiningnan siya nito nang may pagdududa, nagtanong. Yung asong emperador na iyon, pumunta pa para magbigay galang sa mga immortal. Nawalan na ba siya ng tapang ng ganyan? Sumagot ito. Ang mga tao sa mundo, mangmang na, ayos lang. Ngunit kamakailan lang, maging ang emperador ng dakilang yan ay kailangang pumunta roon para magbigay galang. Malalim na nag-isip ang santo. Ang mga immortal, mga kakaibang tao lang naman sila. Ang pagbibigay galang na ito ng emperador, ano kaya ang ibig sabihin nito? Alam mo rin siguro, ano? Ang kilos ng anak ng langit, ginagaya ng mga mamamayan. Ang buong bansa, nagbibigay galang din sa mga immortal. Ang kilusang pamahiin, kumakalat. Sa katagalan, ang mga mamamayan, hindi na makakatayo ng tuwid. Umupo si Kiao Mu, nag-isip. Noon, sa lihim na liham ni Zheng Tu, tagapatay na Zheng, binanggit niya ang tungkol sa pagpatay. Iyon pala, dahil sa bagay na ito. Tumingin sa kanya ang santo. Kung gusto mo nang mamatay, bakit hindi ka gumawa ng isang malaking bagay bago ka mamatay, ano? Patayin mo ang kasalukuyang emperador ng dakilang yan. Harapin mo ang kakaibang tao ng Xuantian sect. Agad na, sumulyap din si Kiao Mu sa isang tabi, nakatingin pa rin sa kanya. Habang nagsasalita ang santo, hinawakan niya ang balikat ni Kiao Mu. Kung magtatagumpay ito, ako mismo ang magbibigay sa iyo ng pinakamataas na pamamaraan. Hintayin mong matutunan mo ang pamamaraan, maaari kang bumalik para hanapin ako, hamunin ako. Kung mamamatay ka, ang pamilya mo pupunta para hanapin ako, maghiganti. Kahit ilan pa sila, tatanggapin ko silang lahat. Ngunit ang pinakamataas na pamamaraan, maaari ko ring ibigay sa kanila. Hinawakan ni Kiao Mu ang kamao, ipinakita ang determinasyon. CJ. Patayin ang emperador, kapalit ang iyong pamamaraan, tapos ay patayin ka. Ano ang hindi masaya roon? Lihim siyang nagkalkula. Ang dakila kong plano na patayin ang emperador ng dakilang yan, muli na namang maisa sa katuparan. Isang bato, 2 ibon. Anong dahilan para tumanggi? Ang nasa tabi niya ay ngumiti. Napakaganda. Talagang hindi ako nagkamali ng tingin sa iyo. Sa dilim ng gabi, 2 itim na anino ang nakaupo sa bubong, masayang nag-uusap. Muling nagtanong si Kiao Mu. Nabanggit mo kanina ang tungkol sa matandang Laohu sa lungsod. Yung Laohu na iyon talagang umiiral o siya ikaw iyon? Hindi nag-atubiling sumagot ang santo. Siya nga yung ika-10 sa sanlibutan noong panahong iyon. Natalo ko siya noong taon na iyon at kinuha ang kanyang pagkakakilanlan. Napabuntong hininga siya. Kaya pala kaya mong bumaba ng ganoon katagal sa gubat. Isang anino ang mabilis na dumaan sa gubat. Sa isang iglap, nakatapak na ang taong iyon sa bubong, nakatayo sa harap nilang dalawa. Nagulat si Kiao Mu. Kalmado ang santo. Sa wakas, dumating na rin. Mukhang nakatakas na sa buntot, ano?
Ang buong katawan ni Bukizeng, marsyal na kakaibang Zeng, ay puno ng mga sugat. Pinatunayan niya. Ngunit ang proseso mukhang hindi madali. Si Qizeng, isa siya sa 7 banal ng Gujiahui. Si Bukizeng, nasa ibaba ng lupa, sa harap ng tarangkahan, ang bangkay ni Kingsin ay tuyo na. Si Qizeng, puno ng mga sugat ang katawan, tumingin pababa ng may kalahating mata. Sinabi niya, kung darating ang araw na mamamatay ako, hinding-hindi ako mamamatay dahil kay Marshal Sain. Tao po. Tiningnan siya ng santo, tumawa ng malakas. Naaawa ka ba sa kapwa mo? Maaari mo ring subukang patayin ako. Ngunit ang mga ambisyoso mong kasama, wala naman sila rito. Ilan ba silang darating? Muli, isang berdeng liwanag ang lumitaw, bumalot sa katawan ni Qizeng. Nawala ang mga sugat sa kanyang katawan. Kalmado siyang sumagot. 4 na tao sa yugto ng pundasyon ng pagtatayo. Talagang ginamit ng Xuantian sect si Wu Qingxin bilang pain para maakit kang lumabas. Kung gayon, ang paggamit sa lahat ng epekto ay para lang sa huling laban bago magbigay galang ang emperador sa mga immortal. Nakatitig si Qiao Mu kay Qizeng na nagpapagaling sa sarili. Pinipigan niya ang utak, nag-iisip. Itong taong ito, kakatapos lang makipaglaban sa mga immortal. Paano ililihis ang atensyon? Paano ililihis ang atensyon? Isa pa, malinaw na malubha ang pinsala ng taong ito. Paano siyang gumaling sa isang iglap? Tinapik ng santo ang likod ni Qiao Mu. Tiningnan siya nito, ipinakilala. Muntik ko nang makalimutan. Gamutin mo siya. Kailangan pa niyang patayin ang emperador. Nagtatakang tiningnan siya ni Qizeng, pinaalalahanan. Siya. Lumipad si Qizeng palapit kay Qiao Mu, kaya't nagulat ito. Nakatitig ito sa kanya. Aba, ganoon pala. Nawalan ng isang mata. Halos lahat ng buto, sira na. At nawalan pa ng isang braso. Si Qiao Mu, nakapikit ang mga mata, sumagot. Huwag mo nang tingnan pa. Ganyan na iyan, tiyak na hindi na maililigtas. Si Qizeng, nakatayo sa harap ni Qiao Mu, malakas na sinuntok ang sariling dibdib. Walang problema. Sa kamay ni Qizeng, lumitaw ang mga lamang loob, aya't napanganga si Qiao Mu sa gulat. Hindi nga. Kapatid, ano ang ginagawa mo? Kinuha ni Qizeng ang bahagi ng lamang loob, ipinahid sa braso ni Qiao Mu na may mga kalamnan. Sige na. Tiningnan ni Qiao Mu ang ginagawa niya, tulala. Ha! Itinaas ni Qiao Mu ang braso pagkatapos gamutin ni Qizeng, gulat ang ekspresyon. Hindi nga. Tingin mo ba sa akin, Lego? Isang liwanag ang lumitaw. Nagbago ang ekspresyon. Sa kanyang mukha sa isang iglap. Isang lakas ang umikot sa braso ni Qiao Mu, pumasok sa balat, kaya't kitang-kita ang mga ugat sa braso ni Qiao Mu. Sa liig niya, lumitaw ang mga ugat. Isang bilog na bukol mula sa kanyang balat ay umangat din. Sa sandaling ito, biglang lumuhod si Qiao Mu, malakas na itinuktok ang kamay. Si Qiao Mu, gulat na tiningnan ang kanyang braso na buo na. Talagang gumaling na. Itong pamamaraang ito ng paggamot, kumpara kay Wang Songhe, baka mas magaling pa. Ang aking mortal na kaaway, dumagdag na naman ng isa. Tumayo ang santo, kumaway sa dalawa sa likuran niya. Nagbilin siya kay Qizeng. Siya, ipinaubaya ko na sa iyo, ha? Gamutin mo siya ng maayos, tapos ay umalis na agad. Kinabukasan, maliwanag ang langit. Isang sasakyan ang umaakyat sa daan paakyat sa bundok. Ang target natin, nasa daan na. Si Emperador Yonghe, nakaupo sa karwahe, hinahaplos ang espada. Iniunat ni Emperador Yonghe ang kamay palapit sa puluhan ng espada. Sa tindahan ng tsaa sa lungsod ng Hu, isang lalaking may hawak na pamaypay ang nakatayong nagkukwento. Ang kwentong ikukwento ko ngayon ay nagmula sa isang magandang espadang ayaw magpakilala. Sa likuran ng lalaking nagkukwento, isang larawan. Isang mag-asawang lalaki at babae ang tumatakbo para yakapin ang isa't isa. Narinig kong ilang araw na ang nakalipas, si Marshal Saint ay nakipagkita sa banal na babae ng sekta ng Immortal, si Wu Qingxin, sa isang ilang na lugar sa labas ng lungsod. Naglaban silang dalawa, napakatindi ng laban, parang apoy sa ilalim ng buwan. Ang larawan ay naging anino ng isang lalaking sumusugod, itinutulak ang babae mula sa itaas. Patuloy pa rin ang tagapagsalaysay.
Pagkatapos, malakas na itinulak ni Marshal Saint ang banal na babae na iyon pababa. Sa huli, pinilit niya itong maging isang taong hugis tinapay. Lahat ng mga nakikinig ay nagalit. May humampas sa mesa, may tumayo para murahin. Hayop! Pati ang ampon niyang anak na babae hindi pinatawad. Inalagaan ng maraming taon tapos ay kinain ng buo, walang natira. Talagang isang hayop na masama. Isang lalaking puno ng peklat ang mukha, nakakrus ang mga braso, biglang nagsalita. Ting Chaoje, pabilyon na nakikinig sa Agos. Kayo, parami ng parami ang hindi mapagkakatiwalaan. Nangangahas kayong magsalita ng walang katuturan tungkol kay Marshal Saint. Si Gu Qingxin ay isang taksil na walang moralidad. Kami si Marshal Saint, malinaw na para asikasuhin ang isang taksil kaya niya sinipsip ang kanyang panloob na enerhiya. Ito ang dakilang katarungan. Ito ay para mag-alay sa landas ng martial arts. Isang ibang ginoo ang lumingon, tiningnan ang lalaking may peklat ang mukha, nagtanong. Hinahamak kita. Talagang isang manloloko. Kami, hindi namin alam kung ilan na ang naloko ng Gu Jiahui, kaya't nagsanay ng masamang pamamaraan. Bukas, si Marshal Saint ikaw iniisip mong nag-aalay ka sa landas ng martial arts. Nang marinig ito ng lalaking may peklat ang mukha, tumayo siya, hawak ang espada, lumitaw ang mga ugat. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Si Marshal Saint, sinisipsip lang niya ang mga martial artist na nasa ikatlong antas ng paglilinang ng espiritu pataas. At ako, ikawalong antas lang. Natakot ang ginoo, habang nagsasalita, hinugot ang espada. Ang galing mong magsalita. Hintayin mong kainin ni Marshal Saint ang 3,000 disipulo niya, pagkatapos, ikaw na ang susunod. Nagalit ang lalaking may peklat ang mukha. Nagsasalita ka ng kasinungalingan. Ang away nila sa itaas ay napansin ng isang taong naglalakad sa labas. Marshal Saint ang huling pag-asa ng mga martial artist. Kung kaya niyang patayin ang mga immortal, ako hayaan ko siyang sipsipin ako. Ano naman? Aso ba kayo ni Marshal Saint? Bakit kayo nakikinig ng ganyan? Nang marinig ito ni Chiang, nagtanong sa sarili. Ang pamamaraan ng pagsipsip ng panloob na enerhiya. Sa gubat, pinangungunahan ni Qizeng ang grupo. Sa likuran niya, sina Qiao Mu at Embahador Xuan ay mabilis na sumasakay ng kabayo. Nag-aalalang nagtanong si Embahador Xuan kay Qiao Mu. Qiao Zong, kumusta na ang mga sugat mo? Sumagot si Qiao Mu. Ganap ng gumaling. Ang pamamaraan ni Ginoong Gu talagang kayang buhayin ang patay. Pati laman, gumaling na. Bahagyang lumingon si Qiao Mu, nakikipag-usap kay Embahador Xuan. Itong si Ginoong Gu, isa rin ba siya sa 3,000 disipulo ni Marshal Saint? Sa mga araw na ito, nakakasalamuha ko siya, hindi man lang siya nagsasalita. Siya nga ang isa sa 7 banal ni Marshal Saint. Si Qizeng, nauna, hindi lumingon, ibinunyag. Ang 7 banal ang ilan sa pinakamalalakas sa kasalukuyang daan-daang disipulo ni Marshal Saint. Bawat isa sa kanila ay mayroong hindi bababa sa isang pambihirang pamamaraan, mas mataas pa kaysa kay Marshal Saint. Nag-isip si Qiao Mu. 3,000 tao kinain hanggang sa daan-daang tao na lang ang natira. Ang kilos ni Marshal Saint na ito, ano ang pagkakaiba sa masamang kulto ng banal na babae ni Gu Qingxin? Muling lumingon si Qiao Mu, nagtanong kay Embahador Xuan. Kung gayon, ang pambihirang pamamaraan ni Ginoong Gu paggamot ba? Medyo nautal ito. Ito hindi ko rin alam. Si Qizeng, walang pagbabago sa mukha, nagsalita. Paggamot din ikaw, kakatapos mo lang pumasok sa Xurubaibian, dugo at laman na sandaang pagbabago, syempre hindi mo mararamdaman. Mabilis na sumakay ng kabayo si Qiao Mu palapit kay Qizeng, nakikipag-usap. Yung Xurubaibian na iyon, hindi ba't pamamaraan iyon na nilikha ni Marshal Saint? Ang Xurubaibian, talagang isang pamamaraan na tanging mga martial artist na nasa ikatlong antas ng paglilinang ng espiritu pataas lang ang makakagamit. Ang nasa kamay mo, pangunahing bersyon lang. Kumpara sa buong pamamaraan, isang maliit na pamamaraan lang ang pagpapaganda sa labas. Nang marinig ang sagot, nagniningning ang mga mata ni Qiao Mu na parang mga bituin. Kung gayon, may pagkakataon ba akong makuha ang tunay na Xurubaibian? Lumingon si Qizeng, tiningnan si Embahador Xuan, iniba ang usapan, nagtanong sa kanya. Ang mga usap-usapan tungkol sa emperador sa lungsod ng Hu, totoo ba?
Nang marinig niyang nag-iba ng usapan, uminit ang ulo ni Kiao Mu. Hoy! Huwag kang mag-iba ng usapan. Walang pakialam si Embahador Xuan sa sinabi niya, nakatuon lang sa pagsagot kay Kizeng. Ang balitang ito, mula kay Momingsi, ang pinuno ng Mingyuzong, sekta ng maningning na buwan, sa lungsod ng Hiu. Dati siyang Embahador Jingsuan, malamang hindi mali. Habang sumasakay ng kabayo si Embahador Xuan sa likuran, nagpapatuloy sa pagkukwento. Isa pa, ang lungsod ng Hu ang pinakamalapit sa bundok Qingming. Si Emperador Yonghe ay sinamahan na ni Chiang Daoist, tapos ay huminto sa lungsod ng Hiu. Ito, wala namang kakaiba. Si Kiao Mu, na una, isang kamay ang sumasakay ng kabayo, walang pakialam na nagsabi. Ang emperador, parang isang igat. Kung sa pagkakataong ito, hindi tama ang balita, baka kailangan na nating direktang atakihin ang bundok Qingming. Pinuri siya ni Kizeng, kaya't ngumiti ng masaya si Kiao Mu. Hindi rin masama. Talagang interesante ka. Ang pagpatay sa 11, isa lang ang mabubuhay pero itinuturing mo pa iyong isang masayang trabaho. Kung isang alis na walang balik, mas maganda pa. Tuwang-tuwang itinaas ni Kiao Mu ang kamay, hinawakan ang pisngi ni Kizeng, kaya't wala na itong masabi. Narinig siyang bumubulong. Ganyang klaseng pag-iisip, hindi katakatakang hindi ka pinatay ni Marshal Sain. Lumingon si Kizeng, tiningnan si Kiao Mu, hindi alam ang sasabihin. Sa isang iglap, lumingon siya pasulong, seryoso ang boses. Huwag kang mag-alala, kapatid. Kung may mangyari, ako ang haharang sa likuran mo. Tumakbo ka lang. Lumingon si Kiao Mu, tiningnan siya, nagulat. O.T. Mabilis na sumasakay ng kabayo si Kizeng sa unahan. Kasunod sa likuran si Kiao Mu. Inakit ka ni Marshal Sain sa bagay na ito, sa katunayan, para bigyan ka ng isang pagsubok. Kung makakapasa ka, sasanain ka niya para maging isang binhi ng landas ng martial arts sa hinaharap. At kung mabibigo ka, magiging pagkain ka lang niya. At kapag nabuhay ka lang, maituturing ng nalampasan mo ang kanyang pagsubok. Ang mukha ni Kiao Mu ay parang binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Kailangang mabuhay? Nanlaki ang mga mata ni Kiao Mu, nagalit siya. Sandali. Namatay na ako. Hindi ba't may tuturing ng nakapasa? Ito hindi tulad ng napag-usapan natin noon. Ang pamamaraang ibinigay sa pamilyang Kiao, ayos lang sa akin. Wala akong reklamo. Seryosong nag-utos si Kizeng kay Embahador Xuan. Pumunta muna tayo sa Mingyuzong para makipagkita kay Momingsi. Embahador Jingsuan. Ikaw, ipaalam mo kay Marshal Sain. Agad itong sumagot. Opo. Si Kiao Mu sa isang tabi, galit na galit, sasabog na. Huwag kang mag-iba ng usapan. Sa paanan ng bundok Qingming sa lungsod ng Hiu. Isang mansyon na may maraming silid, itinayo sa bundok. Sa labas ng tarangkahan ng Mingyuzong. Sina Kizeng at Kiao Mu ay nag-uusap. Total, isa rin naman ito. Sa mga malalaking sekta sa ilalim ng Gujiahui. Bakit walang tao sa tarangkahan? Walang tumatanggap ng bisita. Talagang kakaiba. Bigla, sa loob ng silid, may umalingaw na iyak. Hindi sinasadyang nagkatinginan silang dalawa. Nagtanong si Kiao Mu. May nangyari. Baka nalaman ng sekta ng immortal ang ating kilos, kaya naghanda muna sila ng patibong. Sumulyap si Kizeng. Tiyak na iyak iyon. Isa pa, may amoy din ng dugo. Binuksan ni Kizeng ang pinto, pumasok. Pumasok muna tayo, tingnan natin. Kung talagang patibong, maaari nating baligtarin ang sitwasyon, hulihin sila, piliting magsalita para makakuha ng impormasyon. Hindi rin naman walang pakinabang. Nahihiyang sumunod si Kiao Mu sa likuran. Iyan dapat ako ang magsabi niyan. Isang banal na manggagamot na tulad mo, bakit mas marahas ka pa kaysa sa akin? Sa daan, tahimik ang paligid, walang katao-tao. Umiihip ang hangin. Sa harap nilang dalawa, isang silid na may madilim na aura. Binuksan ang pinto ng silid. Kumunot noo si Kizeng. Sa tabi, si Kiao Mu ay hindi maiwasang magulat, nanlaki ang mga mata. Sa harap nila, ang eksena ng isang lalaking sinasakal ang isa pang lalaki. Isang lakas ang bumabalot sa braso na sumasakal sa lalaki. Ang sinasakal, itinaas ang nanginginig na braso, sumisigaw. Tulungan-tulungan. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, bumagsak na ang braso ng lalaking sinasakal.
Ah, Danzi, pangalan ng tao, dumating na kayo. Inihagis niya ang bangkay na kakatapos lang patayin sa sahig. Puno ng dugo at mga bahagi ng katawan ng mga taong pinatay niya. Lumingon si Danzi, sumugod kay Kaizeng. Matagal ko na kayong hinihintay. Agad na, mabilis na sumugod si Kiao Mu, hinawakan ang pulso nito. Ginamit niya ang pamamaraang tatlong alon ng paru-paro. Pangalawang alon ng paru-paro. Hinawakan ng mahigpit ni Kiao Mu ang pulso ni Danzi, aya't nanginig ang kamay nito. Ngumisi si Kiao Mu nang mapanlinlang. Bitawan mo ang banal na manggagamot na iyon. Ako na. Ginamit ni Kiao Mu ang lakas, malakas na itinulak si Danzi palayo. Tumalon si Kiao Mu. Silang dalawa, si Danzi at si Kiao Mu, ay sumugod, nagsimulang maglaban. Si Kizeng, nakatayo sa isang tabi, pinapanood ang buong eksena ng kanilang labanan. Kiao Zong. Siya ang pinuno ng Mingyuzong, si Mudansi. Sa kanyang pinakamataas na antas, isa siyang ika-4 na antas na martial artist. Ngayon, 70 taong gulang na siya, bumagsak na sa ika-6 na antas. Kahit nakikipaglaban, sumagot pa rin si Kiao Mu sa kanya. Ika-6 na antas lang pala. Anong ipinagyayabang? Tingnan mo kung paano ko siya pahihirapan hanggang mamatay. Naiinis na pumikit si Kizeng, nagsalita. Ngunit sinipsip na ni Mudansi ang ki at dugo at ang lakas ng maraming disipulo sa sekta. Sa kasalukuyan, maaaring nakabawi na siya ng bahagi ng kanyang lakas. Kaya, malamang, bumalik na siya sa ika-4 na antas. Ginamit ni Danzi ang lakas, malakas na itinulak si Kiao Mu kaya tumama ito sa pader. Maaari lang siyang gumamit ng pamamaraan para ipagtanggol ang sarili. Tai Bushan. Harang. Walang pakialam na nagtanong si Kizeng. Kiao Zong. Ayos ka lang ba? Napaluhod si Kiao Mu sa isang tuhod, puno ng hinanakit ang mukha. Muntik na akong matulog. Pwede bang huwag kang magsalita ng kalahati lang? Dumudugo ang noo ni Kiao Mu. Pinunasan niya ang bibig, uminit ang mga mata. Itong ika-4 na antas na ito, talagang medyo malakas. Itong matandang ito, talagang 70 taong gulang na. Isang lilang lakas ang bumalot kay Danzi. Lumipad siya patungo kay Kiao Mu. Bakit mo gustong lumaban? Mabilis na naiwasan ni Kiao Mu ang tira ni Danzi. Malakas na tumama ang kamay nito sa pader, aya't nagkalamat ang pader. Tumawa ng baliw si Danzi. Hayaan mo akong sipsipin ang iyong lakas. Magbigayan tayo ng dangal. Hindi ba't mas maganda iyon? Mabilis na dumaan si Kiao Mu, naghusga. Talagang isang matanda ng Guja Ihui. Ang walang katuturang teoryang ito, kaparehong-kapareho ni Marshall Saint. Ang kanyang panloob na enerhiya, mas malakas kaysa sa akin ng 5 o 6 na bahagi. Ngunit basta gamitin lang ang Tian Mujay Tidafa, kayang-kaya ko siyang pigilan. Nang huminto si Kiao Mu, agad na lumingon si Danzi, sumugod sa kanya. Nagkalkula siya. Ngunit tulad ng sinabi ni Ukezeng, sa pagsusulit na ito, hindi maaaring mamatay. Ang Tian Mujay Tidafa, sa susunod na lang. Ginamit ni Kiao Mu ang pamamaraang Qianingbu, umikot-ikot kay Danzi, kaya't hindi siya mahuli nito. Tiningnan ni Kizeng si Kiao Mu na umiikot-ikot sa kanya, naghusga. Ginamit ang kalamangan sa bilis ng kilos para patuloy na gumalaw tapos ay maghintay ng pagkakataong gumanti. Hindi masama ang diskarte. Laban sa ordinaryong kalaban, pwede pa ring gamitin. Nakatitig si Kizeng. Ngunit sa kasalukuyan, si Mudansi ay hindi yung tipo ng taong kikilos ayon sa pamantayan. Biglang, naging pula ang mga mata ni Danzi. Sinamantala ni Danzi ang pagkakataon, iniunat ang kamay, balak sanang hulihin si Kiao Mu. Ngunit mabilis siyang yumuko, naiwasan ang kilos nito. Yumuko si Kiao Mu, nagkagat ngipin, tiningnan ang kamay ni Danzi. Itong matandang ito, ang bilis. Nakita na niya agad ang kilos ko. Sumandal si Kiao Mu sa kamay sa lupa. Ginamit ni Kiao Mu ang paa para sipain ang dibdib ni Danzi. Ginamit niya ang pamamaraang 3 alon ng paru-paro. Pangalawang alon ng paru-paro. Sinipa ng paa ni Kiao Mu ang buto sa dibdib nito, nabali. Ngumiti ng masaya si Kiao Mu. Nabali ang buto sa dibdib. Ang kalamangan, nasa akin na. Nahawakan ni Danzi ang paa niya. Isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi. Nahuli na kita.
Sa sandaling ito, talagang nagulat si Kiao Mu, naisip sa sarili. Itong matandang ito, hindi takot mamatay? Ha! May isang pamilyar na pakiramdam. Hinawakan ng mahigpit ni Mudansi ang paa ni Kiao Mu. Ipinaikot siya, bumagsak sa lupa. Ang sakit. Hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon, sumuka ng dugo. Nayanig ang puso. Nakakita ng multo. Malubhang nasugatan pero wala man lang reaksyon. Itinaas niya ang kamay, sumugod. Ngumiti ng mayabang. Mabilis siyang umurong. Hindi tama. Itong isang ito di. Hinawakan ng kamay nito ang ulo niya, ibinaon sa lupa. Sinipa ni Kiao Mu ang paa, tinadyakan siya, sumuka ng dugo. Nagsasakripisyo para makapinsala. Pagkatapos, pareho silang umatras. Habang pinupunasan ng kamay ang pawis at dugo, humihingal pa rin, nag-iisip ng diskarte. Tiningnan niya itong nakayuko, ang mga mata ay naglalabas ng madilim na aura, nakatingin sa kanya. Walang depensa, puro atake. Kung noon, ang mga kalabang ganito katapang, hinahangad ko pa. Ngunit ngayon, kailangan kong mabuhay. Nakatali ang mga kamay at paa, ang hirap lumaban. May lumapit, nagsalita, kaya't napansin niya. Nagsalita si Wu Keizeng. Hindi mo pa napapansin? Si Mumingzi, sa kasalukuyan, hindi man lang matino. Sa katunayan, hindi siya makikipag-usap ng makatuwiran sa iyo. Bawat kilos niya, walang depensa, puro atake. Gusto kanyang patayin. Kung mayroon ka pang ibang alas, payo ko sa iyo, ilabas mo na agad. Pagkasabi pa lang, may kumilos na sa panig ni Mudansi. Ang buong katawan niya ay naglabas ng isang madilim na mahiwagang lakas. Bigla, tumigas ang kanyang mga kalamnan, lumaki hanggang sa mapunit ang damit. Lumitaw ang mga ugat. Naging malaki siya, punit-punit ang damit. Isang malaking kamay, matatalas na kuko, lumaki ng hindi maging isang binhi. Agad na sumugod, ginamit ang dalawang malalaking kamay, gustong hulihin siya. Lumingon siya, balak sanang tumakbo. Qian Yingbu. Sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata na parang may napagtanto. Nahuli siya nito. Dalawang malalakas na kamay ang pumiga, na parang gustong durugin ang buong itaas na bahagi ng katawan ng kalaban. Ang sirop ay unti-unting dumaloy, naging isang hibla. Nasaksihan ni Wu Keizeng ang lahat. Dito na ba magtatapos? Seryoso siyang tumingin sa talunang nakahandusay sa kanyang kamay. Tapos na. Masunurin kang maging pagkain ko. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Ano ba ang iniisip ko ng ganito? Pagkarinig pa lang sa boses, nanigas din ang ekspresyon sa mukha nito. Mula sa pagitan ng dalawang kamay na nakakuyom, puno ng ugat, ginamit niya ang dalawang maliliit niyang braso na naglalabas ng pulang liwanag para humiwalay. Mula sa bibig, ngumiti, ang mga asul na mata ay nakatitig ng diretsyo, walang anumang takot. Kung gustong lumaban, lumaban ng husto. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang napakalakas na puwersa, nakatakas, pinatalsik ito. Isang nagniningning na pulang liwanag ang bumalot sa kanya. Walang pag-aatubili, sinamantala niya ang bawat pagkakataon, sumuntok, lumuhod, sumuntok sa mukha nito. Ang kamay na nakakuyom ay naglabas ng tilamsik ng dugo. Chayan Mujahid Dafe. Pinakawalan ang huling tira ng buong lakas. Umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na tunog. Napakalakas, kaya't napatalsik ito palayo, bumaon sa lupa ng 1 milya. Nahulog, una ang ulo. Umupo, nanginginig, hirap na binuksan ang isang mata, tumingin. Ako. Ganito biglang may lakas na tumapak sa dibdib para mabuhay ka di. Itinaas ang kamao, balak sanang isang huling tira para tapusin ang nanginginig na ito sa harap niya. Nakatayo sa likuran, si Wu Keizeng ay may balak pumigil. Ang baliw na enerhiya sa katawan niya, nawala na. Kaya natauhan na siya. O kaya linawin muna natin ang nangyari rito. Lumingon siya, tiningnan ito. Ang puso niya ay nagpapahiwatig ng ayaw, ngunit sumunod pa rin. Ibinaba ang paa. Swerte mo. Iniunat ang kamay, hinaplos ang dibdib na katatapos lang tapakan. Unti-unting bumalik ang hininga, hirap na nagsalita. Noong una, balak kong mamatay sa kamay ni Marshal Saint, para sipsipin niya ang aking lakas. Ngayon, dahil kinuha na ni Ginoong Wu Keizeng, hindi rin masama. Tiningnan niya ang talunang iyon, kitang-kita sa mukha ang hindi pagkakasundo. Ang iyong ki at dugo, sagana.
Kahit malubha ang pinsala, ang nakamamatay na sugat, hindi pa oras para sabihin ang huling habilin. Isa pa, kumpara sa huling habilin, mas mabuting ipaliwanag mo ang nangyari. Yumuko siya, matiim na nakikinig, hindi nangangahas itaas ang mukha. Tanging ang boses niya ang umalinggaw-ngaw, ikinukwento ang kanyang istorya. Kahapon, hindi ko sinasadyang makasalubong si Chayang Daoist ng Xuanchansek sa lungsod ng Hu. Sinasamahan niya ang mga tao ng emperador. Kaya palihim akong sumunod. Nang marinig ito, nagdududa siyang nagtanong. Para hindi mabunyag ang kinaroroonan ng emperador, pumunta si Chayang para patahimikin ka. Ipinaliwanag niya. Hindi. Sinubukan ko na siya sa atin noon. Sa katunayan, wala siyang pakialam kung malaman namin ang kinaroroonan ng emperador. Naparito lang siya para imbestigahan ang lakas ng Wushengling si Ju. Habang nagpapaliwanag, nanginginig ang kamay, mahigpit ang hawak, puno ng galit, naalala ang eksenang kumukulo ang langis, nag-aalab ang apoy. Isang kamay ni Chayang ang sumasakal sa liig ng kanyang anak, nagbabala. Itong pamamaraan ng pagsipsip ng panloob na enerhiya, wala ring kwenta. Kahit gaano karami ang kainin, isa lang hamak na martial artist pa rin. At siya, wala siyang magawa kundi magmakaawa. Bitawan mo na. Ako ang kalaban mo. Bitawan mo ang anak ko. Mismong nasaksihan ang kanyang anak na sinusunog ng buhay hanggang mamatay. Nanlaki ang mga mata, walang magawa, puno ng mga ugat ang mga mata. Malungkot na ikinuwento ng anak. Hindi lang niya pinatay ang maraming disipulo ng aking sekta, pati ang nag-iisa kong anak, namatay ng kahindik-hindik sa kanyang mga kamay. Hinanap ko siya para makipaglaban hanggang kamatayan, ngunit kahit ang pagkakataong hawakan siya, wala ako. Nag-isip si Wu Kaizeng. Nawalan ka ng anak, sinira pa ang kalahati ng iyong buhay na pinaghirapan kaya nawala ka sa sarili, sinipsip ang lakas ng mga disipulong maswerte pang nabuhay. Tumutol siya. Hindi. Nag-atubili, nagsalita. Ako sinadya ko. Mula kung saan, isang grupo ng mga kabataan ang tumakbo palabas, pinalibutan silang tatlo. Nang makita ito ni Kiao Mu, hindi natakot, isang ngiti pa ang lumitaw sa kanyang mukha. Kahit sugatan ang katawan, pumasok pa rin siya sa posisyon para lumaban, handang umatake. Interesante. May mga nakatagong tropa pa. Gusto niyo kaming dalawa ang kainin, tama? Tahimik na tiningnan ni Kizeng ang mga nakapalibot sa kanila. Kahit tahimik ang paligid, puno ito ng hindi nakikitang presyon. Si Kiao Mu, nakatayo sa tabi, handa na ang kilos, hinihintay lang na sumugod ang mga ito para umatake siya. Bahagyang kumagat ang kanyang mga labi, tiningnan ang kalaban na unti-unting lumalapit, naisip sa sarili. Ang mga taong ito, mula sa iba't ibang sekta. Isa pa, lahat sila, mga dalubhasa. Hindi maaaring baliwalain. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga paa, mabilis na umikot ang isip. Masyadong dehado kung papalibutan. Ang pagsira muna sa palibot ang pinakamagandang diskarte. Bigla, mula kung saan, umalinggaw ang isang boses na puno ng otoridad. Lahat, lumuhod. Ang mga nakapalibot, hindi sinasadyang sumunod lahat. Nang makitang lumuhod silang lahat, hindi maintindihan ni Kiao Mu. Nagsalita siya ng may tulalang ekspresyon. Ano ito? Hindi pa nga naglalaban, sumuko na agad ang lahat. Ganyan ba kalakas ang aking aura? Mula sa gitna ng mga tao, dahan-dahang lumapit si Dancy kay Kiao Mu. Habang naglalakad, nagsasalita siya. Sa kasalukuyan, isa lang akong hamak na tao. At ikaw, kung hindi ka nagbigay ng maling impormasyon, paano ko maaakit si Marshal Saint dito? Ako naman, peking-peking tao na rin. Mas mabuting isakripisyo ko na lang itong matandang katawan ko. Hilingin ko kay Marshal Saint na patayin muna ako, pagkatapos, patayin niya ang kakaibang taong iyon. Lahat sila, mga martial artist na dahil sa mga kakaibang tao, nawalan ng tahanan. Isa pa, matatag pa rin ang kanilang pag-iisip. Ang boses niya ay umalinggaw, tahimik, mapait, ngunit puno rin ng determinasyon. Tiningnan niya ang paligid, tapos ay nagpatuloy sa pagsasalita. Tinuruan ko na sila ng Wushengling si Ju. Dagdag pa, ako ngayon, nakabawi na sa ika-4 na antas. Bahagyang itinaas ni Dancy ang kamay, itinuro ang sarili, tapos ay nagsalita ng mayabang at buong pagmamalaki. Ngayon, karapat-dapat na ba akong maging pagkain ni Marshal Saint, tama? Nakatitig si Kizeng kay Dancy.
Nagsalita siya ng may pagdududa, hindi maipaliwanag. Bakit kailangang mamatay para kay Marshall Saint? Lumuhod si Dancy. Bahagya siyang umiling ng may kawalan ng pag-asa at pagkainis. Kami hindi namin gustong mamatay para kay Marshall Saint, kundi gusto naming mamatay para sa nangunguna sa landas ng martial arts sa sanlibutan. Unti-unting lumayo ang isip ni Dancy. Nagpatuloy siya sa pagkukwento. Noong lumalaban ang lahat sa mga kakaibang tao, sa harap ng paniniil, lahat sila nangunguna sa pagsulong. Magkakasama sa iisang layunin. Ang boses niya ay mabagal tapos ay biglang naging puno ng galit. Ngayon, yumuyuko pa, naninipsip sa mga kakaibang tao. Nagtatayo ng mga banal na gusali, nag-aalay ng mga seremonya, nagdarasal sa kanila para protektahan ang kapayapaan, para hindi tamaan ng mga sakuna. Patuloy na umalingaw ang kanyang boses na parang isang malamig na pagbubunyag. Ngunit paano malalaman ng mga mamamayan kung gaano karami sa tinatawag na mga sakuna ang kagagawan ng mga kakaibang tao para makuha ang puso ng mga tao? Naalala ni Dancy ang sandaling palihim niyang narinig ang pag-uusap ni Chayang at Qingyang. Naunang nagsalita si Qingyang. Kapatid na nakatatanda. Inutusan tayo ni Guro na maghintay sa pagdating ng sakuna. Bakit niya tayo inutusan na pumunta para mamigay ng tulong sa mga nasalanta? Umisi si Chayang tapos ay sumagot. Ito ang daan ng insenso na madalas sabihin ni Guro. Malalim ang mga mata ni Chayang na parang isang madilim na bangin, isang hindi mahuhula ang kislap ang lumitaw. Ang boses niya ay umalingaw ng napakalamig. Itong kaharian ng dakilang yan dapat magulo. Kung hindi magulo, hindi pwede. Ngunit kung masyadong magulo, hindi rin pwede. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang mga labi, tapos ay nagpatuloy. Ang mundong ito, puno ng pagdurusa. Ang mga mamamayan nagtitiis ng kahirapan. Kapag ganoon lang sila mag-aalay ng insenso, sasamba sa mga Diyos, magbibigay ng walang katapusang pinagkukunan ng insenso. Umalingaw ang boses ni Qingyang, sumagot. Malalim at puno ng pagkalkula ang kanyang mga mata noong mga panahong iyon. Kung ang digmaan, sakuna, at tagutom ay magdudulot ng malaking pagbaba ng populasyon, hindi rin pwede. Kaya, kapag malapit na sila sa kanilang hangganan, kailangan nating kumilos para iligtas sila. Iligtas ang mga mamamayan sa panganib. Bawat salitang binibitawan niya ay parang isang matalas na talim ng espada. Nang marinig ito ni Chayang, tumawa siya ng isang beses. Kapatid na nakababata. Ang bilis mong matuto. Mapagkumbabang sumagot si Qingyang. Si kapatid na nakatatanda lang ang magaling magturo. Pagkasabi nito, dahan-dahan silang umalis, hindi alam na narinig na ni Dancy ang lahat ng kanilang sinabi. Nang maikwento ito, malakas na sinuntok ni Dancy ang lupa. Ang boses niya ay umalingaw ng puno ng galit at pagkamuhi. Kung ganito, sa huli, ganap na tayong magiging mga alagang hayop na inaalagaan ng mga kakaibang tao. Nanginginig ang buong katawan niya, ang mukha niya ay puno ng pawis. Pagkatapos marinig ang kwento ni Dancy, dahan-dahang hinigpitan ni Qiao Mu ang kamao. Naisip niya sa sarili. Kaya pala sinabi ni Wang Songhi na kamakailan lang, sunod-sunod ang mga sakuna, talagang hindi normal. Sa Yan City, maraming mamamayan ang nawalan ng tirahan, naging mga tulisan. Baka kagagawan din ito ng mga immortal. Tumayo si Dancy. Tumingala siya, tiningnan ang dalawang nakatayo sa tapat, nagsalita ng may malalim at puno ng pag-iisip na boses. Ang landas ng immortal, malakas. Ang landas ng martial arts, mahina. Ang landas ng martial arts, nahuhuli kumpara sa landas ng immortal baka dahil sa mga taon. Ngunit sa sanlibutan, mayroon ding mga alamat tungkol sa paggamit ng martial arts para makapasok sa dao. Si Marshall Saint ang pinakamalaking pag-asa ng aming mga martial artist. Pagkasabi nito, pinagsalikop niya ang dalawang kamay, kasama ang mga tao sa likuran, sumigaw, ipinakita ang kanilang determinadong kalooban. Handa kaming maging nangunguna sa landas ng martial arts. Maging isang hakbang para lipulin ang mga kakaibang tao. Kahit na mapaikli lang namin ang distansya ng isa o dalawang hakbang, handa kami. Ang mga boses na iyon ay umalingaw ng puno ng tapang at lakas. Nang marinig ang mga salitang ito, tumalon si Qiao Mu, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya, tapos ay sumigaw. Handa ka sa ulo mo. Biglang sinuntok si Dancy, hindi niya maintindihan. Isang kamay ang nakahawak sa mukha, isang kamay naman ang itinuturo diretso kay Qiao Mu, nagsasalita. Ikaw na walang alam.
Wala kang naiintindihan. Ang mga salitang ito ay lalong nagpaalab sa galit sa puso ni Kiao Mu. Walang tigil siyang binigyan ito ng ilang sampal. Itikom mo iyang mabahong bibig mo. Kung hindi mo ililigtas ang sarili mo, kahit ang langit, hindi ka maililigtas. Ikaw mismo ang nagpapahirak sa sarili mo, tapos idinadamay mo pa ang iba. Bawat sampal na bumabagsak, gustong gisingin ni Kiao Mu ito. Determinado ang kanyang mga mata, ang mga salitang binibitawan ay puno ng tapang. Pagbukas ng bibig tungkol sa pagliligtas sa mundo. Ngunit hindi rin maitatago ang inyong kayabangan. Kung sinasabi niyong para sa mga mamamayan ng sanlibutan, kung gayon, ang mga mamamayang iyon, hindi kasama ang inyong mga disipulo. Ang huling pangungusap ay mas matalas, dala-dala ang pinipigilang galit. Hindi pa rin nagsisisi si Dancy. Dumilim ang kanyang mukha, umuungol ang tono. Bago sila sipsipin mo hanggang maubos, ang kanilang mga sigaw ng tulong, hindi mo ba narinig? Ang mga ginagawa mo, ano ang pagkakaiba sa mga kakaibang taong iyon? Hindi na pinansin ni Kiao Mu ang mga sinabi ni Dancy. Interesado siya sa kamay niyang sumampal dito. Ang sakit. Namagana ang kamay ko. Nang makita ni Dancy na itinaas ni Kiao Mu ang kamay, natakot siyang dahan-dahang umatras, nanginginig ang boses. Hindi ito lahat ito para sa mga martial artist. Bigla, nabangga siya sa isang taong kakatapos lang lumapit mula sa likuran. Ang taong iyon, walang iba kundi si Marshall Saint. Nagsalita ito ng may malalim na boses na parang isang demonyo mula sa impyerno. Iyan ba ang huli mong habilin? Dahan-dahang lumingon si Dancy. Nanlaki ang dalawang mata. Woo! Marshall Saint. Dumikit ang mukha ni Marshall Saint mula sa likuran niya. Isang masiglang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Habang hindi pa handa si Dancy, biglang iniunat ni Marshall Saint ang kamay, sinunggaban diretso ang mukha niya. Sumigaw siya sa sakit, napakasakit. Tiningnan lang siya ni Marshall Saint na parang isang langgam, walang anumang banta. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Dancy. Ang buong katawan niya ay unti-unting natutuyo na parang isang matandang puno. Ang mga disipulo niya, nang masaksihan ang eksenang ito, ay takot na takot lahat. Si Marshall Saint ay patuloy pa ring sinisipsip ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Dancy. Naramdaman mong wala kang magawa laban sa mga kakaibang tao. Pagkatapos mawala ang lahat ng pag-asa, inilagak mo ang iyong tiwala sa tinatawag na nangunguna sa landas ng martial arts, ha? Nagsalita siya ng may pagtatanong. Isang grupo ng mga hamak na tao, gustong maging hakbang ko. Hindi pa kayo sapat. Umalingaw-ngaw ang boses ni Marshall Saint na parang lakas ng 1,000 kabayo, pinababa ang temperatura sa paligid. Umalis kayong lahat. Ang mga disipulo ay takot na wala ng ulirat, ang mga paa ay parang pinahira ng langis, dali-daling tumakbo palayo. Hanggang sa makaalis na silang lahat, saka lang nagsalita si Kizeng. Dahil peke ang balita tungkol sa Ming Yuzong, kung gayon, magpapatuloy tayong hanapin ang kinaroroonan ng emperador. Agad na itinaas ni Marshall Saint ang kamay, pinigilan siya. Hindi na kailangan. Lumingon siya tapos ay nagpatuloy. Ang ibang mga sangay ay nagpadala ng balita. Si Emperador Yonghe ay nakarating na sa bayan ng Qingming. Sumagot si Kizeng ng may pagdududa. Bayan ng Qingming? Kung gayon, tiyak na nakarating na ang emperador sa Qingyunguan. Sumingit si Kiao Mu. Ang plano na patayin ang emperador sa daan, hindi na posible. Ang mga mata ni Kiao Mu ay parang nagniningning. Malalim ang boses, ngunit bawat salita ay may bigat na parang bato. Ngayon, isa na lang ang daan na maaari nating tahakin. Diretso sa Qingyunguan. Patayin ang emperador. Gabi na. Sa bayan ng Qingming, isang katulong sa isang tindahan ang nakatayo sa labas, inaanyayahan ang mga customer. 2 kagalang-galang na panauhin. Pumasok po kayo. Sina Kiao Mu at Kizeng ay sabay na pumasok sa tindahan. Habang naglalakad, nakikipag-usap si Kiao Mu sa katulong. Talagang kakaiba. Sa buong paglalakbay, wala akong nakitang magsasaka o bukid. Puro mga tindahan lang na nagbebenta ng insenso, papel at kandila. Hindi kaya ang mga tao rito nabubuhay lang sa pamamagitan ng pagbebenta at pagpapaupa ng bahay sa mga peregrino mula sa ibang lugar. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang mga pagdududa. Nakangiting sumagot ang katulong. 2 kagalang-galang na panauhin. Malamang tagalabas kayo, ano?
Dito, hindi namin kailangang maghirap sa pagsasaka. Sumulyap ang mga mata ng katulong sa likuran. Ang boses niya ay umalingaw ng puno ng kayabangan at pagmamalaki. Ang mga immortal na pinuno ng Xuantiansek, naaawa sa aming nabubuhay sa kahirapan. Kaya, basta araw-araw kaming magdarasal ng mga daois na panalangin at sa tamang oras ay aakyat sa bundok para sumamba sa mga Diyos, hindi kami mag-aalala sa pagkain at damit. Siyempre, ito, para lang sa mga lokal na residente. At ang pagkakaroon ng pagkakakilanlan bilang residente ng bayan, hindi rin madali. Dahan-dahang ikinuwento ng katulong, puno ng pagmamalaki ang tono. Nagpatuloy ang katulong sa pagsasalita, ang boses ay umalingaw ng puno ng pagmamalaki. Kailangang taimtim na magdasal araw at gabi, walang patid, sa loob ng 10 taon. Ngunit kumpara sa pataas na buwis ng korte, ito, isang napakagandang bagay na. Habang nagsasalita, ipinakita niya ang isang maliit na plaque na gawa sa kahoy. Sa ibabaw, nakalimbag ang mga salitang ikalawang klase na residente ng bayan. Pagkatapos ipakita, dahan-dahan niyang inilagay ang plaque sa loob ng kanyang damit sa dibdib. Ang tonong nagyayabang ay patuloy na umalingaw-ngaw. Ang ibang mga bayan, ang buwis hanggang 20 taon pa. Ang mga mamamayan, lahat nahihirapang makakain ng sapat. Kaya, ang tarangkahan ng bayan ng Qingming, halos nayapakan na ng mga nagsilikas mula sa iba't ibang lugar sa timog na kontinente. Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Kiao Mu, puno ng paghamak ang mukha. Naisip niya sa sarili. Isang plaque lang pala. Ano ang nakakatakot doon? Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo. Habang naglalakad, nagtanong si Kiao Mu. Kung gayon, kung hindi nagsasaka, ang pera at pagkain na kailangan para mabuhay ng mga residente ng bayan, saan kinukuha ng mga immortal na pinuno? Nang marinig ang tanong na ito, walang pakialam na sumagot ang katulong. Ang mga immortal na pinuno, malawak ang kanilang kapangyarihan. Baka kaya nilang lumikha mula sa kawalan. Pagkatapos ihatid sina Kiao Mu at Kizing sa silid, bahagyang yumuko ang katulong, tapos ay nagsalita ng mahinahon, ngunit puno ng pag-aalaga. Nakarating na po tayo sa silid. 2 kagalang-galang, magpahinga po kayo ng mabuti. Kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako anumang oras. Walang gana sumagot si Kiao Mu. Pagkaalis pa lang ng katulong, bahagyang umangat ang gilid ng mga labi ni Kiao Mu. Naisip niya sa sarili. Tumatanggap ng pera para sa usapang pangkapayapaan mula sa korte para alagaan ang kanyang mga mananampalataya. At lahat ng masamang salita, ipinapasa sa korte. Ang mga kakaibang tao, talagang matalino magkalkula. Si Kiao Mu ay nalulunod sa sarili niyang pag-iisip nang biglang umalinggaw ang malamig at seryosong boses ni Kizing mula sa kabilang dako. Hubarin mo ang damit mo. Nagulat si Kiao Mu. Dali-daling niyakap ang katawan tapos ay lumayo kay Kizing. Ginoong Gu. Hindi kaya may kakaiba kang hilig? Nanatiling kalmado si Kizing. Ang mga mata niya ay kalmado, walang anumang alon. Mahinahong nagsalita. Ginamit mo noon ang Tian Mujai Tidafa. Malubha ang sugat. Tutulungan kitang gumaling. Nang marinig ito, dali-daling hinubad ni Kiao Mu ang panlabas na damit, ipinakita ang mga kalamnan sa buong katawan. Mayabang siyang nagsalita nang may tonong nagyayabang. Huwag ka nang magkunwari pa. Alam kong gusto mo lang ang katawan ko. Halika rito. Tumingin ka ng malaya. Pinilit ni Kizing na pigilan ang galit, nakatitig kay Kiao Mu, sumagot. Naniniwala ka bang papatayin kita ngayon din? Nang makitang nags. Isimula nang magalit si Kizing, dali-daling nahihiyang nagsalita si Kiao Mu. Nagbibiro lang naman. Ginoong Gu, huwag mong dibdibin. Sumulyap ang mga mata ni Kizing kay Kiao Mu, malamig, walang pakialam, tapos ay nagsalita ng mahina, walang gana. Dahan-dahang kinuha ni Kizing ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang damit sa dibdib. Nakatitig si Kiao Mu sa bagay na hawak ni Kizing, tapos ay nagkomento. Kahit ilang beses ko pang tingnan, nagugulat pa rin ako. Ang Xirubaybian talagang isang mahiwagang pamamaraan. Bahagyang sumingkit ang mga mata ni Kizing. Ang boses niya ay umalingaw ng puno ng hamon. Kung gayon, subukan mo rin. Habang tulala pa si Kiao Mu, ginamit ni Kizing ang pinakamabilis niyang kilos, gumamit ng patalim para gumawa ng isang sugat sa dibdib ni Kiao Mu.
Pagkatapos gumawa ng isang malaking sugat sa dibdib ni Kiao Mu, agad na ginamit ni Kizeng ang Xurubay Bian na hawak niya, inilagay diretso sa sugat. Pagkatapos mailagay ang Xurubay Bian, direkta itong dumikit ng mahigpit sa katawan ni Kiao Mu. Mula sa bunganga ng sugat, gumalaw-galaw ang Xurubay Bian, tapos ay dahan-dahang pumasok sa siwang iyon. Kakaiba, pagkatapos makapasok ng Xurubay Bian, ang buong bunganga ng sugat sa dibdib ni Kiao Mu ay unti-unti ring nagsara. Hindi maintindihan ni Kiao Mu. Agad na ipinaliwanag ni Kizeng ang kanyang ginawa kanina. Ang panlabas mong sugat, ayos lang. Ngunit ang panloob mong sugat dahil sa Tayan Mujay Tidafa, medyo komplikado.